So ito na mga kababayan. Nako, Senator Bato de la Rosa mga kabatid, nagtatago na di umano sa mata ng batas. Totoo ba ito? Matapos kasing i-anunsyo noon mga kababayan, no, ni Ombudsman Remulla na meron na di umanong warrant of arrest itong si Senator Bato galing sa ICC. Abay, itong si Senator Bato mga kababayan, kumaripas po ng takbo. Magpahanggang ngayon mga kabatid ay hindi pa rin matukoy ang kinaroroonan di umano nitong ni Senator Bato. Kung gaano siya katapang noon mga kababayan, noong PNP chief pa siya, ganun din siya kaduwag ngayon mga kapatid. Pati yung obligasyon niya mga kababayan sa Senado, napabayaan na po niya. Sa sobrang takot niya mga kabatid na isunod kay former President Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto, panoorin muna natin ang balitang ito mga kabatid at bigyan po natin ng ating personal na opinyon at reaksyon. Missing in action pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang balitang may arrest warrant na siya mula sa ICC. Hindi naman ito ikinatuwa ni Senate President Tito Soto. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Alam nyo, naalala ko to si Bato dati noong panahon ng tukhang mga kabatid. At minsan itong tinanong ng media kung hindi ba daw sila natatakot na baka sa pagbaba ni former President Duterte, singilin sila dito sa kanilang mga pang-aabuso na ginagawa mga kababayan, no, sa ating mga kababayan mga Pilipino na nadali ng kanilang tukhang. Ang sagot ni Bato niyan dati mga kabatid, no, willing daw sila, no, naharapin anumang consequence mga kababayan na kanilang posibleng kakaharapin, no, pagkatapos ng termino ni former President Duterte. Anong nangyari doon Senator Bato? Bakit para yatang tinatalikuran mo na ang iyong mga kayabangan noon? Alam niyo mga kabatid, no, ang isang tao na hindi marunong tumupad sa kanyang salita or walang isang salita mga kababayan ay wala ding dangal. Good example dito mga kabatid, si Senator Bato de la Rosa. In fairness kay Digong mga kababayan, no? In fairness kay former President Duterte, si Digong kahit alam niyang may warrant na nag-aabang sa kanya dito sa Pilipinas, kapag umuwi siya, umuwi pa rin siya mga kabatid. Pero si Bato mga kababayan, no, hindi pa nga kumpirmado kung nandito na yung warrant niya. Ayun, kumaripas na po ng takbo mga kabatid. Walang dangal na klaseng tao itong si Senator Bato. Duwag mga kababayan. Tuloy. Nananatiling absent si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Kasunod ng lumitaw ng report ng Ombudsman tungkol sa di umano'y ICC warrant laban sa kanya, hindi pa nakikita sa Senate si de la Rosa kahit sa kanyang opisina. Siya dapat ang dedepensa sa budget ng Department of National Defense pagdating sa plenary debate, kabilang ang sa ibang national agencies gaya ng PIDEA at Dangerous Drugs Board. Pero humalili sa kanya si Finance Committee Chair Win Gatchalian. Biruin nyo mga kabatid, no? Kumuha siya ng komite, no, sa Senado, tapos ngayon mga kababayan, iniwan niya na parang tae mga kabatid. Ang daming nadamay mga kababayan sa kaduwagan ni Senator Bato de la Rosa. Biruin nyo yan, no? Mga kabatid, dito natin makikita kung sino talaga ang totoong makabayan. Kung alam mong tama ang pinaglalaban nyo noon, bakit takot kang tindigan ito ngayon? Diba? Kung naniniwala ka na tama yung ginawa nyo noon, tama yung ipaslaughter nyo yung mahigit 30,000 na mga Pilipino, no, doon sa inyong uplan tukhang,
na panakipbutas sa mga illegal na negosyo na pinapasok ni Michael Yang sa Pilipinas, kung naniniwala kayong tama yun, bakit takot kayo ngayong harapin itong mga kaso na binabato sa inyo? Simple lang ang logic dyan, mga kababayan. Kaya kumaripas ng takbo si Bato dahil alam niya, mga kabatid, na mali talaga yung ginawa nila noong pag-slaughter, mga kababayan, sa ating mga kababayang mga Pilipino, no, na nadamay sa operasyon ng kanilang Oplan Tokhang. Kasi kung nasa tama itong si Bato, mga kabatid, biruin nyo, mga kababayan, PMA year yan si Bato, kung di ko nagkakamali. No? Yan ba ang klase ng PMA year, mga kabatid, na dapat tularan ng mga future nating mga kababayan na papasok sa PMA? Ganyan ba, mga kababayan, ang dapat pamarisan? Nakakahiya, mga kabatid, si Senator Bato de la Rosa. Kaya siya natatakot, no? Kaya siya tumatakbo ngayon, mga kababayan. Dahil ako, sa personal kong paniniwala, alam niya mismo na may pagmamalabis silang ginawa noon, no? During sa term ni former President Duterte. Si Digong, kahit ikamatay na niya yung yabang niya, mga kababayan, si Digong hinarap niya, mga kabatid. In fairness, no? Kay former President Duterte. Hinarap niya, mga kabatid. At magpahanggang ngayon, hindi niya binabawi yung kanyang paninindigan. Kamusta naman, mga kababayan? Itong si Senator Bato. Akala ko ba mahal na mahal niyo si Tatay Digong? Ayaw niyo bang mag-reunite kayo doon sa ICC? Pinaglalaban niyo kuno si Digong, no? Galit na galit kayo sa ginawa kay Digong ngayon, no? Na may chance ka lang makakasama mo si Tatay Digong mo araw-araw. Makakasabay mo sa almusal araw-araw. Ayaw mo? Di ba? Mga kabatid, napakawalang kwenta talaga nitong ni Bato de la Rosa. Puro lang yabang, no? Duwag naman pala, mga kababayan. Diyos ko. Sabi ni Senate President Tito Soto, hindi sila nagkakausap ni De La Rosa. Pwede po yun, SP? Oh, yeah. Malalaki na sila. It's their own lookout. Ano yung absent siya? Yun ang markings. Absent yun. Absent. From November 10, November 11. Biruin nyo. November 11 pa, mga kabatid. Anong petsa na ba ngayon? 29, 28, 29. O ilang araw na siyang absent, mga kababayan. Kita nyo kung gaano kaabusado, mga kabatid. Pag ordinaryong Pilipino yan, no? Mag-a-absent ka ng ganyang kahaba na walang paalam, tapos may ginagampanan kang malaking responsibilidad sa inyong kumpanya. Matik yan, mga kabatid. Siba ka na agad sa trabaho mo. Pero itong si Bato, mga kababayan, di ba? Senador, mga kabatid, mambabatas. Pero nagpapalaganap or nagpapakalat ng maling impluwensya, mga kababayan. Yan bang mga ganyang gawain, mga kabatid? Dapat bang pamarisan yan? A-absent ka ng ganyan kahaba dahil sa pang-personal mong agenda? Alam niyo kung bakit ganito? No? Bakit ganito yung ginagawa ni Bato ngayon? Kasi, mga kababayan, wala na kasing kasiguraduhan kung pwede pa ba nilang gamitin ang Senado bilang pananggalang. Real talk, mga kabatid. Noong si Escudero pa, ang Senate President, kampante sila. Bakit kamo? Kakampi nila si Escudero. At hindi sila hahayaan, no, na makuha ng ICC kung nilabas noon yung kaniyang warrant.
Pero ngayon, mga kabatid, under sa leadership ni Senate President Soto, hindi na kasi sila sigurado kung kaya pa silang bigyan ng proteksyon ng Senado. Dahil sabi ni Senator Soto, mga kabatid, no, just in case na dumating ang warrant ni Senator Bato, no, hindi niya papayagan na damputin si Bato sa loob ng Senado. Pero pag nasa labas daw, mga kababayan, no, nasa labas ng Senado si Bato, abay ibang usapan na po 'yun. Hindi na daw mangingialam diyan ang Senado. O syempre, mga kabatid, kung ikaw ba naman kung ganyan ang maririnig mo sa Senate President nyo, nako, wala na pala ang kasiguraduhan to. Hindi ko maripas ng takbo si Bato. At dahil dito sa ginawang ito ni Bato, mga kababayan, nangangahulugan lang po na guilty sila, mga kabatid, dito sa mga kaso na kanilang kinakaharap ngayon. Guilty sila, mga kababayan. Yun ang totoo dito, mga kabatid. No? Kaya sila tumatakbo. Kasi kung alam nilang tama, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kung alam nilang tama yung ginawa nila, bakit sila matatakot na harapin ito? Noon ang yabang-yabang nyo. No? So be it. Pag ganun-ganun pa siya. Para naman daw sa taong bayan yung kanilang ginagawa. O bakit ngayon tumatakbo kayo? Ibig sabihin, no? Hindi talaga para sa taong bayan yung tukhang nyo. Para talaga yon sa proteksyon ni Michael Yang. Para malihis lang ang atensyon ng taong bayan. No? Kasi mga kabatid, kung mapapansin nyo, noong kapanahunan ni former President Duterte, nako, napakaraming tawag nito, gurgura na nangyari sa ilalim ng tukhang, mga kababayan. And kasabay nun, mga kabatid, no, tuloy-tulinadang mga illegal na droga din ang nadidiscover, mga kababayan, ng gobyerno. May mga magnetic lifter pa nga 'Di ba? Yun. Cover up lang yun para malihis ang atensyon ng taong bayan. Kaya bago umupo si Digong, no, sa Malacanang, meron na siyang tawag nito, kumbaga nagpunla na siya meron na siyang ipinunla, mga kababayan, sa isipan ng mga Pilipino. Na kapag naging presidente siya, no, talagang lilinisin niya ang buong Pilipinas, no, pag sa loob ng 3 to 6 months, no, lahat ng droga daw, mga kababayan, aalisin niya. Yun yung tinanim niya sa utak ng mga Pilipino. Nang sa ganon, no, alam mo yun. Yun kasi yung na-highlight agad sa utak natin at yun na agad ang ini-expect ng tao. Na pag naupo si Duterte, magiging madugo ang kanyang administrasyon. So ang tao doon na nakafocus, no? Hindi na natin napansin na during sa time din ni Digong, sa kabila ng gurgura nila kaliwat kanan diyan, mga kabatid, sa kanilang ginagawang tukhang-tukhang, no? Sandamakmak din, mga kababayan, yung mga illegal na droga na pumapasok sa ating bansa. Yun po yun, mga kababayan. Cover up lang ang tukhang, no? Cover up lang po ang tukhang, mga kabatid, para hindi mahalata yung mga illegal na negosyo ni Michael Yang sa bansang Pilipinas. Tuloy. Hindi raw sang-ayon si SP Soto sa absences ni De La Rosa sa gitna ng dapat sanay pag-defend niya sa D&D budget. Kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga Kung ganyan lang din naman ang usapan, Senate President, tanggalin nyo na si Bato bilang chairman. Di ba? Palitan nyo na si Bato. Maraming mas deserving dyan sa committee na yan. Ilagay nyo si Subiri. Di ba? Marami kayong pwedeng ilagay dyan. O di kaya si Senator Risa Hontiveros. Bakit kayo magtsatsaga dyan kay Bato? Kaya kung ako sa inyo, no, Senate President Soto, tanggalin nyo na yung mga committee na yan, no, kay Bato. Ilipat nyo na lang yan sa ibang senador. Wala na kayang aasahan dyan kay Bato. Yung pansariling interest na lamang niya ngayon ang kanyang inaatupag.
Di ba? And ito mga kapatid, kaya ganyan si Bato, naniniwala ako mga kababayan, no? Kaya tumatakbo itong si Bato dahil wala siyang pera, no, na kasing laki ng pera ni Digong na kayang magbayad ng abogado tulad ni Kaufman. Isa yan sa kinakatakot ni Bato. Kasi masyadong madugo yan mga kababayan, ano, pagka nakulong sila. No? Para madepensahan niya yung kanyang sarili mga kapatid, kailangan niya mag-hire ng abogado tulad ni Kaufman. Alangan naman si Roque yung kanyang i-hire. Na isa din pugante. Siyempre kailangan din niya ng ibang lawyer na accredited sa ICC. Pagka ganun mga kababayan, no, daan-daang milyon ang kanyang kakailanganin mga kapatid. Yung yaman ni Bato ngayon, kulang pa yan. Kaya si Bato nagtatago mga kababayan. Nagtatago siya mga kapatid dahil wala 'Di ba? Wala siyang kakayanan, no, na i-sustain yung tawag nito attorney's fees kapag nakulong siya sa dahig. Nakakahiya, no? Ang yabang nyo noon. Akala nyo kung sino kayo. 'Di ba? Ang tataas ng tingin nyo sa sarili nyo noon, tapos ngayon, no, naduduwag kayo. And syempre mga kababayan, ano, ang pinakalas na kuha nila dito na ribat mga kapatid, ginigipit sila ng administrasyon ni Bangag. Si BBM na naman ang sisisihin nila dito mga kapatid. Na kung tutuusin, si Duterte talaga ang palpak mga kababayan. Bakit kamo? Hindi niya na-anticipate, no, na ang Interpol pala, no, kahit wala na tayong relasyon sa ICC, kahit wala ng jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, ang Interpol pala pwede palang magamit, no, as an instrument ng ICC para maservan sila ng warrant. ICC lang ang tinanggalan niya ng karapatan sa Pilipinas. Yung Interpol hindi. Kung sana tinanggal din niya ang karapatan ng Interpol, no? Tinanggalan niya ng jurisdiction ng Interpol sa Pilipinas, di sana safe sila ngayon. Kasalanan ni Digong mga kababayan kung bakit nagkanda-leche-leche sila ngayon. Tapos ngayon mga kapatid, panigurado yan, 100%. Si PBBM ang sisisihin nila Bato de la Rosa dyan. Ganun naman sila Naghahanap ng masisisi mga kababayan para lang bumango, no? Para lang hindi mawala ang tiwala sa kanila ng kanilang mga supporters. Diba? Kaya kung ako kay Senator Soto, ilipat mo na yung committee ni Bato sa ibang senador. No? Wag na kayong umasa dyan. Diba? Wag nyo nang bilangin si Bato. Ngayon pa lang, no, yan kay Bongo na hinahawakang committee, ilipat nyo na rin yan dahil panigurado niyan. Yan si Bongo, magtatago din yan. Magtatago din yan pagka inanunsyo na may warrant na siya. Yun dapat ang gawin ni Senator Soto, mga kababayan. Tuloy. Babalikan pa ni Soto ang Senate rules kung may sanctions bang dapat ipataw sa senador, pero base sa kanyang recollection, wala pa raw siyang nakikitang ipinapataw kaugnay ng Senate absences. Una nang binanggit ni De La Rosa na posible siyang humingi ng tulong sa Senado sakaling magka-ICC warrant laban sa kanya. Si De La Rosa ang nooy PNP chief nang ilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya kontra droga. Nasa tahik na ngayon si FPRRD at nahaharap sa crimes against humanity charges. Pero posibleng limitado lang daw ang proteksyon ng Senado kay De La Rosa. Dito natatakot si Bato. Kasi unlike Chis Escudero noon mga kabatid, full protection, no? Full package kumbaga ang kayang ibigay ng Senado sa kanila na protection. Pero ngayon, no, sa term ni Senate President Soto, limitado na mga kababayan. Kaya si Bato nag-isip, nako, delikado, no? Ngayon pa lang, habang wala pa yung warrant ko, magtatago na lang ako. Kasi kumbaga, there is no guarantee na poproteksyonan ako ng Senado. Ito mga kapatid, ang isa sa mga dahilan kung bakit si Bato hindi na natin nakikita ngayon. Nabawasan na ang Duterte Block. Isunod nyo pa si Jinggoy, si Villanueva,
Si Bongo. Yung mga yan. Sinong maiiwan? Si Padilla. Tsaka si Marcoleta. Tsaka si Cayetano. Tsaka si Amy. Ngayon mga kabatid, no? Yang mga yan, hindi na nila kakayanang depensahan pa si Sara Duterte. Si Marcoleta, no? Nanganganib din yan. Kasi mga kababayan, doon sa kanyang sose, posible din makansila yung kanyang pagkapanalo. Sino maiiwan? Si Cayetano? Wala na mga kabatid. Nga. Ay, nako, tuloy. Lalo na't international tribunal ang maghahain ng warrant, hindi local court. Sa huling monitoring, hindi pa rin Kaya gusto nila no? Kaya gusto nila na dito sa Pilipinas sila litisin, no? Dahil dito kasi marami silang kaalyado Paano magiging patas ang desisyon ng korte mga kabatid kung kaalyado nyo halos lahat na nakaupo sa Korte Suprema? 'Di ba? Coincidence ba mga kababayan? Kayo isipin nyo to Coincidence ba mga kabatid na bago bumaba si Digong, tinanggal niya ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? No? Tapos bago siya bumaba din mga kababayan, halos appointees niya lahat na nakaupo sa Korte Suprema at saka sa Court of Appeals. Yan mga bagay na yun, mga kabatid. Coincidence ba yan o sinadya? Ano sa tingin nyo? Tapos eto pa mga kababayan, pati ombudsman pala. Tao din ni Digong. Ngayon lang napalitan yan Ngayon lang naupo si Remulla, di ba? Yung mga bagay na yun, mga kapatid, isipin nyo mabuti, coincidence ba yan? Tapos, eto pa mga kababayan, no? Isang punto pa. Kung totoong malinis at tama yung mga ginawa nilang tukhang mga kapatid, bakit natatakot si Digong sa ICC? Kung naniniwala sila na para sa taong bayan, no, yung ginawa nilang tukhang-tukhang dati, bakit niya tinanggal ang ICC? No? Bakit niya tinanggalan ng jurisdiction ng ICC? Ibig sabihin mga kapatid, alam mismo ni Digong na merong problema sa kanyang administrasyon. Merong problema sa kanyang pamamalakad sa gobyerno na kung saan pwede niya itong ikakulong pagdating ng araw. At ang nakikita ni Duterte mga kababayan, no, na harang sa kanyang mga plano ay ang ICC. That's why mga kabatid, no, bago siya bumaba sa pwesto, sinecure niya talaga na hindi na siya mahahabol ng ICC pag wala na siya sa pwesto. Kaya tinanggal niya mga kababayan ang karapatan or kapangyarihan ng ICC dito sa ating bansa. Yun lang yung, kumbaga mga kabatid, kung gagamitin natin yung ating common sense, iisa lang ang tanong bakit mo tinanggalan ng jurisdiction ng ICC? Anong dahilan? Yun lang yun Tapos ngayon, itong mga DDS, kinakatwiran nila, wala na daw jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, kaya wala daw karapatan, no, nandamputin nila at ikulong si Tatay Digong nila doon sa dahig. Pero ang tanong dyan, bakit tinanggalan ni Duterte ng jurisdiction ng ICC? Anong dahilan? Siya lang ang presidente, mga kapatid, na nakaisip yan. Yun lang yun Ngayon, mga kababayan, wala na. Unti-unti na nilang pinagbabayaran, mga kapatid, yung kanilang mga katarantaduhan noon. Talagang, in fairness kay former President Duterte, believe ako sa pride ni Digong, mga kababayan. Kasi kung ano yung paninindigan niya noon, ganun pa rin magpahanggang ngayon. No? Siguro ang hindi lang kumbaga, yung part na hindi ako bumilib kay Digong, yung sinabi niyang sisipain niya yung mga taga-ICC. Doon lang sa part na yun, hindi ako believe sa kanya. Pero
kung sa paninindigan, mga kapatid, no? Grabe ang paninindigan. Grabe yung pride ni former President Duterte. Magpahanggang ngayon, mga kababayan, no? Hindi niya binabawi yung kanyang stand. However, mga kapatid, itong kanyang mga kasama noon, wala na. Kumaripas na ng takbo, mga kababayan. No? And I'm sure, mga kapatid, pati yung mga general, no, na pumalit kay Bato bilang PNP chief, no, sa time ni Digong, panigurado, nagtatago na yon. Sino ba yan? Albayalde, Danao, yung mga yan, mga kababayan, panigurado. No? Yung mga yan, umexit na yan. Oh, kasi alam nila, pag nahuli na si Bato at si Bongo, sila na rin ang isusunod sa pila eh. Oh, di ba? Ang yayabang noon, ngayon. Ay, nako, tuloy. Kumpirma ng ICC kung totoo ba ang warrant of arrest laban sa senador. Para sa agenda So yan, mga kababayan. Ay, nako, si Senator Bato talaga. Huwag kasing magsalita ng tapos kung hindi mo naman pala kayang panindigan ito. Diba, Senator Bato? Ganun lang kasimple yun eh. Oh. Sana, manindigan kayo, matuto kayong magpakalalaki. Nabubulol ako. Kumbaga, magpakatotoo kayo. Magpakalalaki kayo. Nabubulol talaga sa lalaki. Bago kasi ako toothbrush, mga kapatid, pasensya na. Oh. Kung gaano sana kayo kayabang noon, kung gaano sana kayo kapursigido noon, doon sa tukhang-tukhang nyo dati, dapat ganun din kayo ngayon. No? Talo nyo pa yung mga bakla eh. Diba? Talo nyo pa yung mga bakla. Duduwag nyo eh. Buti pa nga bakla eh. Lumalaban eh. Oh. Kahit binabae sila, lumalaban sila. Kayo. Ibig sabihin lang, mga kapatid, mayabang lang sila pag nandyan pa sila sa kapangyarihan nila. Pero pag wala na sila sa kanilang mga kapangyarihan na hinahawakan noon, wala na. Noon kasi, presidente, backer mo, presidente. Kaya lahat ng gusto mong pagtripan, pagtitripan mo talaga. Oh, pag gusto mong pag-trip mong mag-target shooting dyan, pwede mong gamitin yung mga pinagtutukhang nyo. O yan, dito na tayo. Ito pagpraktisa natin. At least, totoong tao to. Tapos ngayon, matapos yung gawin yung karumal-dumal na gurgura noong panahon ni Duterte, ngayon, tatakasan nyo na yung mga pinagagawa nyo noon. Diyos ko po. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating talakayan ngayong araw, mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video. At mag-comment na rin kayo dyan, mga kababayan, sa ating comment section patungkol sa inyong mga opinion at reaction. And once again, mga kapatid, lahat ng sinasabi ko dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. No, hindi ko rin kayo ini-impluwensyahan na paniwalaan nyo ang aking mga sinasabi dito. No, kung hindi nyo gusto yung ating sinasabi dito, kung against kayo sa opinion ko dito, nasa sa inyo 'yan. No, karapatan nyo po 'yan. Pero pag agree kayo, then good, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.